Unbeatable channel. Magandang araw mga katimang Berbal dito sa Berbal Channel. Ako ang inyong lingkod, Papa Berbal. Albert Nabus, nakalagot ka! Congressman Bong Suntay ng 4th District ng Quezon City kasi nga napaka-controversial mo nito mga nagdaang araw. Gawa nga ng yung pagbanggit po sa pangalan ni Ann Curtis na lumabas daw ang iyong di umano'y kabastusan at kamanyakan. Ito ang buong kwento niyan. Dahil naghahanda na, hinihintay lang nilang lahat. I'm sure sa mga time na lumabas na to, malamang bumalik na si Meme Vice Ganda mula sa Japan, doon sa film festival na dinaluhan niya kung saan dalawang pelikula niyang kalahok. At nabalitaan na rin niya ang naganap sa kanyang BFF na si Ann Curtis. And for sure, si Ann Curtis na ayon sa kanyang nanay ay nasa Oman, pabalik na ng Philippines kasama yung kanyang husband na si Papa Erwan at saka yung anak nila si Dalia. Ang kwento nga po kasi naganap sa isa sa mga hearing na dinidinig sa regarding sa impeachment cases dito kay VP Sara Duterte. Tapos may mga may mga reglamento kumbaga na the pros and cons ng mga ganitong ano ba tawag doon, mga requirement kumbaga. Tapos isa nga sa napag-usapan doon ang yung pagbibigay ng analogy or paano ba natin sasabihin, parang nag-play of words ito kasi si Congressman Suntay kung saan parang sinabi niya yung naging statement kasi isa sa mga grounds for impeachment dito kay VP Sara ay yung nagbanta siya kay PBB, kay Pangulong Bongbong Marcos na ipapapatay or something to that effect. Na sa analogy nito ni Bong Suntay ay parang sinasabing mere thought, parang imagination lang siguro dahil sa mga pangyayaring masama ang loob, sumasama-sama sa mga rally ganyan-ganyan, kaya naglabas ng kanyang yung nilalaman ng kanyang isip, kaya nasabi niya yung gano'n na inihalim tulad niya sa minsang pagkakita daw niya kay Ann Curtis sa Shangri-La, na gandang-ganda siya at merong something na desire na nag-init sa kanyang katawan or kalooban, pero hanggang imagination lang niya dahil hindi naman daw niya alam kung anong susunod na mangyari. Mga words to that effect. Na syempre, agad namang, in fairness naman doon sa mga ibang mambabatas na present sa hearing, agad naman siyang finaul, agad naman siyang pinagsabihan at naglabas nga agad ng motion na ipa-strike out sa record yung nasabing reference kay Miss Ann Curtis na ginawa nito ni Bong Suntay. Na nagmalaki pa itong si Bong Suntay na hindi naman daw kadima-demanda yung sinabi niya, wala naman daw ganito-ganyan. Basta nagpalusot. In short, syempre nakarating na ito, lumabas ito sa media, sa multimedia, pinag-usapan, may mga ibang personalidad na talagang kinall out siya, tapos pinagsabihan nga siya na medyo stupid, medyo bastos, manyakol, manyakol daw, nadamay syempre yung pamilya niya, kung may asawa siya, may mga anak na babae or what, na isipin lang naman daw niya yung sitwasyon ng kung saan nanggagaling yung ganong klaseng komento. Ang nakakabwisit pa dito sa statement ni Congressman Suntay, ay nung sinabi niya parang may nabasa ako na parang sinasabi pa niya na dapat nga daw matuwa pa din si Ann kasi parang orgulyo pa ni Ann Curtis na mapuri siya ng gano'n. Na syempre lalong inalmahan ng mga tagahanga at supporters ni Ann Curtis, particular yung pamilya niya sa Showtime kasi sinasabi nga nila na ganito na ba ang ating mga talagang mambabatas ngayon na may masabi lang, meron lang mapag-usapan, may kontrobersiya lang na ganyan-ganyan. Kahit hindi niya nalalaman na pagbabastos na yung ginagawa niya. And hindi nga daw enough, sabi nga ni Karen Davila sa kanyang post at saka ni Bianca Gonzalez, sabi nila hindi enough yung strike out lang sa record nung hearing yung reference kay Ann Curtis, kundi dapat mag-public apology pa itong si Suntay. So sa ngayon, hindi natin alam kung ano pa mga ganapan, but definitely kahit yung nanay ni Ann Curtis na si Ginang ano ang pangalan ng nanay niya? Si Ginang Carmencita Ojales, yan, nagbigay siya ng na tinawag nga niyang Sikman, itong kongresista ng 4th District. At syempre,
may mga reaksyon yung mga taga-Congress, ang taga-4th District mismo. May nabasa nga ako doon na parang, ano ba yun? Yung isang congressman namin nasangkot na sa ganyan. Chuchu-chuchu, pagkatapos may isa pang ganito. Wala na ba tayong ibobotong matino? May mga ganun-ganon. Kaya nakakaloka kasi sabi nga nila, sa nabasa ko, 100% daw pong sure na hindi papalampasin yan ng It's Showtime family, lalong-lalo na nga po ni Vice Ganda, na kilala naman natin si Meme Vice, na laging aktibo sa mga ganyang usapin, lalo pat usapin ng bayan, di ba? Kaya nga po, sabi nito, babasahin ko lang kasi yung eksaktong ito nakuha ko. Yung eksaktong quote ni Congressman Suntay, sabi niya, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. You know, may dessert sa loob ko na nag-init talaga. Dessert? Ano kaya yung dessert sa loob na nag-init? Nakakaloka. Tapos, na-imagine ko na lang kung ano ang pwedeng mangyari. Pero syempre, hanggang imagination lang yun. Ano kaya yung na-imagine? Alam mo, siguro, papasok kaya ito sa ng libel? Kasi may dessert na nag-init sa loob niya. Pagkatapos na-imagine daw niya kung ano yung mangyayari. Although sabi niya, imagination lang naman. Tapos sinabi, kadugtong pa yan. Hindi naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung nai-imagine ko. There is nothing sexual doon sa sinabi ko. Nothing immoral. My goodness. Nothing sexual. Yung pagpantasya mo lang, hindi ba sexual yon? Immoral. Nag-aano ka ng isang at babae. Patataon pa talaga na Women's Month ngayon ng Marso, ha? But anyway, yan nga po ang yan nga po yung tawag natin dito. Yan nga po yung usap-usapan ngayon sa apat na sulok ng showbiz. Actually, nagkakasabay sila nitong usapin sa Big Four. Big Four daw, oh! Yung alam mo, yung may sex scandal na mga kalalakihan na sa susunod nating episode pag-usapan. Although hindi ko pa rin napanood, ha. But anyway, going back to this issue, sigurado ako, hindi lang mga supporters ni Ann Curtis ang re-respect dito kay Congressman Suntay. In fact, nabasa ko na rin yung naging post naman ng kapatid ni Anna, si Jasmine Curtis Smith. Hindi ko lang nakuha yung buong detalye. Pero syempre, ang gist is, kinu-call out niya itong si Congressman Suntay at sinasabi nga niya na hindi lang ito usapin na binanggit lang ang pangalan ng isang celebrity at babae gaya ng kapatid niya, kundi yung pambabastos na ginawa niya sa sangkababaihan na ang pinagmumula na syempre is yung sangkababaihan. Tama naman, di ba? In general, mga kababaihan na parang hindi naman doon nanggaling sa babae itong si Suntay para yung pagiging macho niya, yung pagiging arrogante niya, yung pagiging akala mo kung sino siyang lalaki nagpagwapo sa kanya at nagpatingkad ng kanyang kung ano mang galing meron siya bilang kongresista. And yun na nga, dahil dito aabangan natin ang mga susunod na kabanata tungkol dyan kasi ako definitely nakikiisa ako sa mga nagko-call out sa kanya, nakikiisa ako sa sambayanan, hindi lang mga babaeng issue kundi sa sambayanan, sa pangkalahatan na sana yung mga inihahalal natin at niluluklok natin na mga lingkod bayan kagaya nitong kongresista mula sa ika-4 na distrito ng Quezon City, alam mo yung maging panuntunan talaga ang pagkakaroon nila ng tamang katauhang moral. Diba? Kasi minsan sa sobrang galing nila na feeling nila sila na yung nagpapatakbo at may kontrol sa ating lahat, ang feeling nila kahit ano na lang pwede na lang sabihin, banggitin sa mga pagtitipon o sa mga okasyon na kung saan supposedly naglilingkod sila sa ating lahat, di ba? Hindi dapat ganoon dapat din ipamukha sa mga gaya ni Congressman Suntay na kaya kayo naluklok dyan dahil sa sambayanan. Kayo ang dapat namin, kayo ang tawag dito, kayo ang dapat na nagsisilbi sa amin. Alipin namin kayo dapat. Alipin namin kayo dapat. Hindi yung kailangan nakasuot ka ng pagkaganda-gandang forma dyan. Ang tali-talino ng mga sinasabi mo, mukhang pera, mamayaman at itsura mo. Pero hindi. Alipin ka na sambayanan. Naluklok ka dyan dahil sa amin, dahil sa mga boto ng mga kadistrito mo. Pero kung wala kami, wala ka dyan. Kaya tumigil ka, huwag kang masyadong epal. Epal daw ang sinabi ko. Anyway, ayoko na, baka may kung ano pang masabi ako. Basta yun lang ang issue natin ngayon.
ng Unbearable Channel ay nakikiisa sa mga kay Ann Curtis. Malungkot man ito, I'm sure hindi rin ito palalampasin ng kanyang napakagwapo at napakamagaling, talagang mahusay na asawang ang si Papa Erwan. Kasi sobra naman talaga yung ginawa, sobra yung reference. Hindi dapat binabanggit ang kung sino lang para sa mga ganong bagay na dapat lang talaga bukod sa ma-strike out yun sa record. But the thing is, kumalat na, lumabas na yan, pinag-usapan na sa social media o multimedia at naging sentro na siya ng usapin sa iba't ibang panayam. Issue man yan ng mga kung anong salipunan or what. But still, iyan ang nagaganap. So, hindi na natin idadamay pa kung sino dyan dahil dapat panagutan o papanagutin ang kongresistang yan sa maling asal niya. Kaya nga siguro, dapat niyang harapin ang mga itatawag o ibabansag din sa kanya, ikukulapol din sa kanya mga salita gaya ng manyak, gaya ng bastos, gaya ng arugante, gaya ng walang modo, gaya ng walang paggalang sa mga babae, etc., etc., and so on and so on. And on that note, magsasamantala kami magbababay dito sa Unbearable Channel. Lang po kayo, mag-like and share lang po kayo at mag-subscribe sa aming mga kaibigan dyan, kay Lani Chulenko Michal, Marietta Green, Ate Josie Johnson, kay Lolita Di Dios Katsuki, Roger Esmer, Jeric De Lucientos, at marami pang iba, mga katim Unbearable, Simas Philippines, Colonel Jundi Mayuga, Mama Shakeable Revilla Emwell, at ang maraming kaibigan namin, One Dental Clinic, Dr. Pong Magtibay. Maraming salamat sa inyong lahat. Unbearable Channel, usapang papaamber.